Tasha Huag Kang Manganga. Ang mga bisita ngayong gabi ay mga mahahalagang tao mula sa iba't ibang bansa. Lalo na ang isa ron siya ang emisaryo para sa kasunduan ng karatig bansa. Panatilihin ang dango bilang princess. Opo, Wang Shu. Maraming salamat sa inyong mainit na paanyaya. Ikinagagala ko po kayong makilala, lubos akong natutuwa. Paumanhin po, Wang Shu hindi ko sinasadya. Walang anuman, ngunit. Tasha, tandaan mo, bilang princess ng Lana, ang bawat galaw mo ay nakakaapekto sa dangal ng royal family. Hindi ka na pwedeng magpadalos-dalos, lalo na't nandoon ang magiging kapareha sa kasal. Dalhin niyo ako sa mas malayong lugar. Mas masigla, mas mabuti. Zeke, hahanap kami ng masayang pupuntahan para sa'yo. Zhao Lei, aking pamangkin na wala siya, pakiusap. Tulungan ninyo kaming hanapin siya. Kung makakakita kayo ng ilang mga ebidensyang nakakahiya para maipaliwanag ko ito kay aking kapatid na hari para disiplinahin siya. Kapag natapos na ang sponsorship ng team ninyo, wala nang problema pagkatapos niyan. Princess Tasha, huwag mag-alala. Alam ko, mabuti ang teritoryo ng Rongdong, asasahan mo, aayusin namin. Tasha, huwag sisihin si Wang Shu na malupit. Ang may kasalanan ay ang tatay mo na hindi inalintana ang dangal, isama rin ang mga babae sa pagkakasunod-sunod ng pagmamana ng royal family. Salamat po, maestro. Masarap at masaya talaga. Rongcheng Sugar Painting. Masarap at masaya. Halika, munting dalaga tumingin ka lang. Ito bagay sa'yo. May nagugustuhan ka ba? Kung saan tumigil, yun na. Parang art piece ito, no? Mahal ba ito? Ay, hindi ito art, di ba? Sugar painting lang to. Masarap, masaya. Tingnan mo kung saan tumigil. Yun ang kukunin. Magkano bawat isa? Bilangin ito bilang isa. Sapat ba yon? Hindi ko masyadong alam ang palitan dito. Parang hindi pa nakagamit ng pera itong dalagita. Saan nanggaling ang munting dalagang parang mayaman? Bibili ang sugar painting gamit ang 500 pesos. Iha, sigurado ka bang gagamit ng 500 pesos para bumili? Bibilin mo to? Master Lee, huwag mo na siyang tuksuhin. Pagtingin lang, mukhang galing siya sa ibang lugar. Huwag niyo siyang lokohin. 5 bawat isa. Kung saan tumigil, yun ang makukuha mo. 5 lang iyon. Kung wala kang sukli, heto, Sige, ayos. Iha, halika. pilin mo lang kung alin. Sige. Ang pinaka-cute na munting kuneho. Ay, naghahanap ka ba ng kamag-anak dito? Pero hindi ko sila makita. Ito. Magkano itong pastry na to? Ay, ito ang espesyalidad namin dito. Dapat tikman mo. Kuya! Ay, tingnan mo lang. Magkano itong pastry na to? Mahal to 100 ang isang supot nito. Recipe ng aming pamilya. Boss, Wang, anong palabas mo? Yung puhunan mong mahuwa? Karaniwan 20 pesos isang pakete. Niloloko mo naman siya babaeng tagalabas. Ay, Lu Fei Biro lang yan. Pero ang galing ng gawa nyo, talagang pamana to. Huwag kang magpanggap, bigyan mo siya ng mixed flavor na pakete sa wholesale na presyo. 18 na. Sige. Sama ka na muna sa akin. Para mamaya, huwag mo sayangin ang pera mo. Maraming salamat talaga. Ikaw ang mabuting tao.
Ay. Bakit sinusundan mo pa ako? Hindi mo ba nakontak ang pamilya mo? Wala akong kamag-anak dito. Hindi ako pwedeng umuwi. Kung ayaw mong umuwi, saan ka naman titira? Gusto mo ba tatawagan kita ng pulis? Hindi na. Pinagbili ako ng pamilya ko para maging asawa ng iba. Tumuloy ako para makatakas. Hindi ako pwedeng bumalik. Kaya kong magtrabaho. Matututunan ko ang kahit ano. Basta, may matitirhan lang. Ganito na lang. Sa racetrack namin, may isang bakanting dorm para sa mga empleyado. Medyo simple lang ang kondisyon. Kung hindi ka magrereklamo, tumira ka muna ng ilang araw. Kulang kami ngayon ng helper para sa mga gawain. Pwede kang pansamantalang tumira doon, hanggang makahanap ka ng trabaho. Sisisuraduhin kong magtatrabaho ako ng mabuti. Ikaw talaga ang nagligtas sa akin. Ano ang itsura ng racetrack? Anong trabaho mo dito? Wow! Ayan, tingnan mo. Ito ang racetrack. Dati akong racer. Ngayon nasa logistics na ako. Ako ang nag-aasikaso ng araw-araw na maintenance ng mga kotse. Kasama rin ang pag-aayos ng lugar. Carrera? Mabilis ba? Sobrang bilis. Parang hangin at kidlat. Kapag umaandar ang kotse, lahat ng atensyon mo nakatuon. Iba talaga ang pakiramdam. Kung may pagkakataon, dadalhin kita doon para makita mo. Oy, Kuya Luffy! Ikaw ba ang bumili ng mga kailangan? Sino ito? Ito ang aking pinsang malayo kapatid na babae ng pinsan. Dumating siya sa Rongcheng para maghanap ng trabaho. Ayos, kailangan namin ng isang helper na babae, di ba? Ipasubok mo siya dito. Kumusta? Maligayang pagdating sa Rongcheng. Tara na. Tusok ka na. Medyo simple lang dito. Dito ako nakatira. Pwede mong ilagay ang gamit mo sa mesa. Nasa labas ba ang racetrack? Malapit lang ito sa racetrack. Magpunta muna ako sa tool room. Ayusin mo muna ang mga gamit mo. Mamaya sa tanghali, pupunta tayo sa kantina kumain. Sige. Ay, kalimutan mo na. Araw-araw na lang kantina, nakakasawa ngayon, dadala kita sa labas kumain. Wow. Ito ang aming espesyal na pagkain, sabaw ng tupa. Tikman mo, magugustuhan mo ba? Ang sarap talaga. Mas masarap pa kaysa sa pagkain sa aming royal family. Lahat nila masarap ginagawa nila. Sabi mo, parang nakapunta ka sa palasyo. Walang kumakain ng aagaw sa'yo. Kain lang ng dahan-dahan. Tara, tikman mo pa to. Wala sa ibang lugar to. Masarap. Arang sa amin, yung amoy na ista namin. Ito tawag nila ay hutunya. Sa amin tinatawag itong ze ergen. Pagkatapos kumain, punta ka sa garahe. Iabot mo lang sa akin ng mga tools. Mukhang wala kang dala na damit. Mayroon ako ilang piraso dito. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Salamat, Luffy. Hanapin mo nga ang screwdriver. Yung nasa ilalim. Pasensya na. Kukuha na agad ako. Luffy, sino bang kamag-anak mo siya? Ang ganda-gandang dalagita. Kahit isang pamalupa, di man lang niya mahawakan ng matibay. Ay, Babae pumapasok sa workshop, kailangang mag-adjust ng 2 araw muna. Kapag nasanay na siya, mas mabuti pa siya kaysa sa inyo. Huwag mo siyang pansinin, dahan-dahan lang. Kumusta? Okay naman ang unang araw niya mag-aral. Luffy, Yubo, bakit nandito kayo? dumaan lang ako rito. Gusto ko lang kunin ng tingin sa'yo. Sino itong batang babae? Ito yung kapatid na babae mula sa malayong kamag-anak ko. Pumunta siya sa Rongcheng para maghanap ng trabaho. Tinitirhan muna siya sa bahay ko. Kumusta po, Yubo? Kumusta po? Yung mga iyon ay mga tauhan ni Zhao Lei. Kamakailan madalas silang umiikot rito. Madalas silang naglilibot. Mag-ingat kayo. Sino ba si Yubo? Mukhang parang ang galing niya. Si Yubo dati siyang master sa Rongdong New District ng isang martial arts gym. Tinuruan niya ako ng ilang self-defense na galaw. Mabuti siyang tao. Tama.
Kung may makakakita kayo ng ganyang mga tao, lumayo kayo, hindi sila mabubuting tao. Sana kasing galing ako ni Yubo. Gagaling siguro ako. Ganon, hindi na lagi kitang aabalahin. Walang kaso. Dahan-dahan lang. Magaling ka na. Tama. Bukas ituturo ko sa'yo gumamit ng gas stove. Kung ayaw mong pumunta sa kantina, pwede ka na rin magluto. Sige, salamat. Buksan muna ang valve ng gas, tapos sindihan. Kapag may apoy na, ayusin mo ang lakas nito. Naalala mo? Ooh. Sindahan. Huwag kang matakot. Ang apoy ay pataas. Huwag mo lang hawakan ang gilid ng kawali. Ayos lang. Okay. Magprito ka muna ng itlog para subukan. Madali lang. Ang tanga ko naman. Hindi man lang ako marunong magprito ng itlog. Ayos naman. Para first time, okay na ito. Maganda na. Hindi na tayo gagawa na yon. Bukas dadalhin kita sa isang siksik na lugar na nakakatuwa. Sige. Lufei. Ito ang atin CTI natin. Kapag masama ang pakiramdam ko, dadalawin ko rito. Sisisigaw ako sa harap ng bundok at lawa para magpalabas ng stress. At para hikayatin ang sarili na, huwag kalimutan ang simula. Gusto mong subukan? Isisigaw mo yung mga alalahanin o mga hiling na nasa puso mo. Gusto ko makabalik sa racetrack. Ibalik ang karangalan na akin. Ayokong maging puppet lang. Gusto kong malayang pumili ng buhay. Mas magaan talaga pagkatapos isigaw ay, teka yung hiling mo kanina, tungkol ba yan sa racing? Racing ang unang pagnanasa ko. Kahit ipinagbawal ako dahil sa aksidente noon, hindi ko naman balak sumuko. Ang ganda ng tanawin, kuhanan kita ng picture para may alaala. Naman. Uy, Lufei, sasamahan mo ba akong maglabas ng oras? Hindi ba sasabihin ng team na absent ka? Ako kasi walang mabuting katangian. Marami lang siyang kaibigan. Mga opisyal, maliit man o malaki. Kailangan nilang magbigay respeto sa akin. Halos naniwala ako sa sinabi mo. Nakita ng tao. Nandun siya sa racetrack. Tinulungan siya ng isa kong dating teammate, si Lufei. Huwag kang mag-alala. Si Lufei ngayon nasa ilalim ng utos ko. Sundin niya agad ang mga plano ko. Maganda. Huwag muna ninyo siyang hulihin pabalik. Hindi tao ang kailangan ko. Ang gusto ko ay mawala sa kanya ang ebidensya na magpipigil sa kanyang pagmana. Dalhin ninyo siya sa nightclub o sa game parlor, mga hindi kaaya-ayang lugar. Kunan ninyo siya ng mga larawan habang nagpapaligaya. Kapag kumalat ang mga larawang iyon, matitigil ang kasunduan sa kasal. Hindi papayagan ng royal family na isang prinsesang nawalan ng dangal ang mamana ang trono. Naintindihan. Ang bagay na ito ay ako nang bahala. Pupunta ako ngayon kay Lufei. Pauwiin siya na isama ang prinsesa at magparty. At sabay, kunan pa ng mas maraming larawan. Patuloy mong bantayan ang dormitoryo sa racetrack. Huwag kayong magpakita Tapos hayaan niyo si Lufei na iandalhin yung dalaga para mag-ikot kayo. Sumunod na lang kayo ng malapit. Ang race course, iba kay sa racetrack. Bagaman sanay na sanay ang mga kabayo rito, pero huwag ninyo silang takutin. Huwag kayo dadaan sa likod nila. Kasi baka makatapak o masipan nila kayo. Mapupunta kayo sa ospital. Ano ang pakiramdam ng masapak? Paano mo malalaman? Kasi nasapak na ako noon. Ay, Lufei! Ang tagal natin hindi nakita! Teka lang, makikipagkita lang ako sa isang kaibigan. Uy. Xiaolei! Bakit nandito ka? May horse competition ngayon. Kinakatawan ko ang aming racing team. Dumaan lang ako para tumingin. Ikaw pa naman. Bakit na yun ikaw na naman ang gumagawa ng ground crew? At kailangan mo pang asikasuhin ng venue? Pasensya na pare. Pag-uwi sasabihin ko sa supervisor ninyo. Wala namang malaki. At least nasa team ka pa rin. Ayos na yan. Ay, kung di mo sinabi, makakalimutan ko pa. Naalala mo pa ba nung nangyari yun? Sa aksidente sa race. Ang management ng team, gustong-gusto ng patalsikin ka. Ako ang nagproteksyon sa'yo sa board. Kasi alam kong magaling ka. Kahit sa support role ka lang ngayon, baka sa isang araw, babalik ka ulit sa kalsada. Naalala ko. Salamat. Pareho tayong dating kasama sa team. Hindi na kailangan magpasalamat sa akin.
Pero totoo lang, hinahanap kita. May bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Yung kasama mo, yung batang babae na yan, hindi ordinaryo. Prinsesa siya ng kaharian ng lana. Sumama siya sa delegation ng Royal Family para sa Cultural Week dito sa Rongcheng. Nawala lang nang hindi sinasadya. Naguguluhan si Wang Shu ngayon. Hanap na hanap niya siya. Sabi mo nga, prinsesa siya? Totoong-totoo yan. Kaibigan ko si Wang Shu. Inutusan niya ako para tulungan siyang hanapin. Pag nakita na siya, ayaw ni Wang Shu magpaingay. Ayaw niyang malaman ng iba. Ayaw namin na malaman ng iba. Siya ay isang princess, si Tasha. Makakapekto to sa danggal ng Royal Family. Alam niyang mabait ka. Ngayon, kinupkup na niya siya, kaya hinihiling niya na bantayan mo siya sandali. Kapag naayos na nila dyan, padadala nila ng tao para kunin siya. Dahil princess siya. Bakit hindi nila agad siyang kunin pabalik? Pare, hindi mo naintindihan. Si Princess ay parte ng Royal Family. Lagi siyang mahigpit na pinangangasiwaan. Bihira to. Isang pagkakataon. Ayaw naming sirain ang saya niya. May mga bagay talaga na gusto ng Princess. Mga lugar na gustong puntahan niya. Tulad ng nightclubs para maranasan ang nightlife. At saka, sasabihin ko sa'yo, mahilig siyang maglaro ng baraha. Pwede mo siyang dalhin. Hayaan mo siyang magpakasaya ng todo. Pasayahin mo siya. Tapos kuhaan mo pa siya ng ilang pictures. Ito rin mo na galing sa'yo. Bilang kaibigan mula sa Rongcheng, binigyan siya ng isang maliit na souvenir bilang alaala. Kapag umuwi siya, may maiwan siyang alaala. Pwede ninyo siyang ilibot at mag-enjoy. Pero huwag kayong magparis o maglaro ng baraha sa nightclub. Lahat yan kailangan bayaran. Yung kinikita ko ngayon, alam mo naman. Maliit na bagay lang yan. Dalhin mo muna siya para mag-enjoy. Siguradong si Wang Shu, magpapasalamat siya ng todo sa'yo. Ituring mo na lang na tinutulungan mo lang ang kuya mo. At makakatulong yan para matupad ang isang hiling ni Princess Tasha. Hindi ako ang magpapatupad niyan. Pinapayagan mong tumakbo ang kabayo, pero hindi mo binibigyan ng pagkain. Pangakong walang bayad lang. Walang ganong swerte, di ba? Noong araw, tinulungan talaga ako ni Zhao Lei. Sino nagsabing magpapakasaya kailangan gumastos? May alam akong paraan at koneksyon. Gets ko. Pare, salamat. Ikaw pa rin ang maaasahan. Saan ka napunta kanina? Pakiramdam ko, may nanunood sa atin. Natakot ako. Baka sobra kang kinakabahan. Maraming tao rito. Ihahatid na kita muna sa dorm. Ang task na ito ay pagbabantay lang. Madindang kita to, di ba? Ang pagbabantay din naman yan. Hindi naman masyadong technical. Dalawa lang yan. Kanina yung mga tao na yon. Mukhang hindi sila mabuti. Ikaw ba? May kaugnayan sa kanila? May galit kayo sa isa't isa ba? Mekanikong lang ako. Wala akong hinaharang o kinakalaban. Pero totoo, hindi talaga sila mabuting tao, mag-ingat ka rin. Kumuha ka ng matamis. Mababago ang mood mo pag kumain ka nito. Ito pa lang binili mo para sa akin. Hindi pa ako nakakatakas kumain. Kasi naingatan ko. Salamat. Tama. Ilang araw pa, dadalhin kita sa ilang masayang lugar. Para lang dalhin ka, para maamoy mo ng mabuti ang Rongcheng. Talaga ba? Sige, gusto ko. Oy, andito, na si Lu Fei. Uy, anong kwento? Sinong kasama natin bukas? May bisita tayong galing sa ibang lugar. Unang beses niya pumunta sa Rongcheng. Kaya ang ugali niya, medyo inosente siya. Pag nagpipicture ka, maging natural ka lang. Huwag masyadong magpilit. Medyo maigsi muna ang hawak kong pera ngayon. Kaya kailangan nating maghanap ng namasaya at hindi magastos. Kapag nakuha na ang premyo, hindi kita papabayaan. Walang problema sa pera. Mga magkakapatid tayo. Walang nagmamadali. At saka, dito sa Rongdong New District natin, ang dami palang pwedeng puntahan. I-check ko online para sa'yo. Pag-isipan natin ng magkasama. Ayos to. Ferris wheel. At meron pa ring Sancha Lake. Tingnan mo to. Kuya Zhao Lei! Nakuha na namin lahat ng mga litrato. Kasama ko tong mga kaibigan ko sa mesa. Bigyan nyo kami ng discount. Kung kulang ang bayad, ako na ang babawi. Sige. Ang kape ninyo, 2. Ay, Aze, bakit ka nagtatrabaho dito? Miss, ngayon sa shop namin, may espesyal na promo kami. Kapag gumastos kayo ng 10 yuan, pwede kayong sumakay ng libre sa aming bangka para makita ang tanawin ng Sancha Lake. Gusto nyo? Ihahatid ko kayo ngayon? Sumakay tayo ng bangka. Libre ako ngayon. Pupwede ko kayong kuhanan ng larawan. Ay, sige. Ang ganda ng benepisyo na to. Tara na.
Tingnan mo dyan. Ingnan mo. Arang Esmeralda ang munting isla na yon. Lufay. Tingnan mo, iyan ang templo ng ating bansa. Dinala rin ako noon doon nung bata pa ako. Nung panahon ng Ming at Qing, Nung panahon ng Ming, Xiaofei, nandito ka pala. Ito ang mga kaibigan mo ba? Kuya Wang, ito si Tasha, Aje. Unang beses ni Tasha sa Rongcheng. Dali niya siya rito. Tikman niya ang inuming gawa namin. Ang paggawa ng alak namin. Mula sa pagpili ng butil, hanggang sa ferment at distillation. Bawat yugto, sinisigurado namin ng mabuti. Sundin ang tamang proseso para lumabas na masarap ang alak. Ito ang aming fruit wine. Medyo matamis. Pwede inumin ng mga babae. ang sarap nga. Mas masarap pa kaysa sa amin sa bayan. Kahit ang alak na gawa sa ubas. Wow! Ang sarap nitong alak. May kakaibang tamis. Hindi naman nakakasuya. Hindi na ako pwedeng uminom. Kung iinom pa ako, mabubugbog ako. Walang problema. Baka ako na ang nakainom. Lufei ang kaibigan mo. Hindi mahusay lumakas sa inuman. Pero ang feeling ng medyo lasing, ang saya. Di ba? Ang grandioso, di ba? Nagtatrabaho ako dito, gabi-gabi. Part-time. Gusto mo, libre kitang ipasubok isang round. Aja, Ang galing mo gamitin ng mga koneksyon. Ang ayos talaga. Ano ba talaga ginagawa mo? Ilang part-time meron ka? Ay naku, fotografiya. Nagpapahirap sa buong angkan. Kailangan magtrabaho pa ng iba. Paano pa makakabili ng lens? Ay naku, masakit ang tiyan. Masakit ang tiyan. Lalabas muna ako. Pupunta sa banyo. Hahanapin ko kayo mamaya. Tara, umiikot tayo at umupo. Lufei. Sobrang saya ko ngayong araw. Walang nagdala sa akin dati na mag-enjoy ng ganito. Lufei. Pwede ba tayong mag-isa? Kunan ba natin ang litrato? Walang ibang kukuha. Sige. Salamat sa pagdala sa akin. Ang saya-saya ng araw na ito. Bakit nandito pa tayo ng gabi? Sila. Nagtatago-tagong kumuha ng litrato kina Lufei at Tasha. Para sigurado lang, kunin muna natin ang ebidensya. Ay naku, ang late na. Dapat na sigurong umuwi. Maghihintay kami sa unahan. Oy Zaolei, nakuha namin ang mahahalagang kuha. Ang prinsesa at si Lufei na to, medyo espesyal ang relasyon nila. Magaling. Sundan ninyo sila. Huwag kayong magpakita. Sige, Zaolei. Habol kayo. Lufei. Anong ginagawa mo? Kinukunan ang pasaway na nakasuot ng jersey ng team ko. Hindi ako tamad na pusa. Lufei, naiwan ang kamera ko sa'yo. Ang bilis naman. Nabigay na lahat ang mga team jersey. Hindi ko sinasadya na isuot yon. Sobrang lamig kagabi. Madaldal ka talaga. Ano binili mo para almusal? Heritage, mahua. Uy, Kuya Lufei, ayos yung kuha mo.
may improvement ka. Huwag na tumingin. Dati, nagkukuha siya ng mga car model photos. Ngayon naman, tao ang Kahit kinukunan niya. pagkuha ng kotse, hindi kasing ganda nito. Ang pangit ng kuha mo. Pangit pa to? Talaga, medyo pangit niya. Ayos naman. Lufei! Aja! May pinaniniwalaan ba kayo? Hindi naman talaga. Kung pilitin kong sasabihin, kung pipiliin, naniniwala ako sa karera. Paniniwala sa sariling paninindigan. Photographer lang ako. Naniniwala ako sa liwanag. Ay tama. Bakit biglang tinanong mo yan? Ang mga tao sa amin, karamihan ay Budista. Mula pagkabata, sinamahan ako ng ama ko. Dinadalaw namin ang iba't ibang templo. Humiling at magdasal para sa pagpapala. Matagal na akong nasa Rongcheng. Gustong-gusto kong humanap ng templo na sinasabing tumutupad ng hiling. Pwede ba kayong sumama sa akin? Walang problema. Marami ritong mga templo. May alam ako ang isang lugar. Hindi siya sikat. Pero nakakatuwa. Mengshi Village, malapit sa Tianfu Airport. May isang Stone Lion Temple doon. Ang mga maliit na lion ukit doon, medyo bilbil. Ang cute nila. Tara, punta tayo. Sige, doon na tayo. Kuya, Zaulay. Nandito lang kami dalawa. Binabantayan namin. Sige. Tutukan niyo, ah. O sige. Maliit lang itong templo. May mga ukit sa mga bato. Ang pinakamatanda nito ay umuugat pa sa Han Dynasty. Kunin mo lang ang insenso at sindihan. Ako muna. Wow, ang cute talaga. Iba ito sa seryosong Stone Lion sa amin. Mas mataas pa ulit. Ay, tama. Hawakan mo nga. Wow, ang cute naman. Kanyan lang. Maganda at cute na leon. Kuha pa ng isa. Lufei. Kung ibig kong sabihin, kung makatagpo ka ng pag-ibig, aatras ka ba para sa kanya mula sa iyong layunin? Sa tingin ko, hindi siguro. Racing, ang unang pagmamahal ko, ito ang buhay ko na hindi ko isusuko kailanman. Maganda ang pag-ibig. Pero hindi ito dapat maging kadena na maghahadlang sa pangarap. Kapag naabot ko na ang layunin ko, yayakapin ko ang pag-ibig na gusto ko. Gagawin ko rin ang sariling layunin. Tumakas mula sa buhay na nakakadena. Bago ako umalis, tutulungan kita. Tuparin ang wish mo, Lufei. $6.20. Dumating ng noodles. Pinag-aaralan mo na naman ng mga truck, ah. May ideya ako na gusto kong sabihin. Tingnan mo. Marami sa lugar namin ang magagandang isla. Karaniwan kami umaasa lang sa mag-extract tayo ng ilang yaman para i-export. Pero mabilis ding mauubos ang mga iyon. Kung gagawa tayo ng ganito sa mga pulo, magtatayo ng ilang racetrack at pagsamahin ang karera at turismo. Hindi ba magiging masaya yon? Ang astig na idea na yan. Malawak ang view sa isla. Pwede pa nating gawing rally kasama ang tanawin ng dagat. So sikat to, sigurado. Diba? Diba? At walang hangganan ang kultura ng karera. Kung mag-invest tayo sa isang team, matututo tayo ng experience at mabubuksan ang merkado. Gusto kong sabihin to sa pamilya ko. Ano sa tingin mo? Siyempre, pwede. Sigurado akong susuportahan ka ng pamilya mo. Pero kailangan ito ng sobrang laki ng puhunan. Naniniwala ako sa pamilya ko. Hindi. Lahat ng tao sa bayan ko kakilala at tatanggap sa akin. Ayoko ng buong buhay na basta inuutos lang. Ayokong maging isang taong pinaplano lang. Gusto ko ring makatulong sa bayan ko. Lufei. Sagutin ko lang itong tawag. 1B2Q. Anak, ang tagal mong lumabas. Alam mo ba na ang lahat? Gaano ka nag-aalala? Palmanhin, ama. Pero sa Rongcheng, marami talaga akong natutunan. Silipin ninyo ang plano ko. Pwede tayong magtayo ng racetrack sa isla. Gawing racing tourism. Sa ganito, masusolusyonan ang problema ng pagkaubos ng mga yaman sa isla. Anak, lumaki ka na. Alam mo nang isipin ng bayan natin, maari kong pundohan ng racing team ng Rongcheng. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, ipapadala ko ang mga tao para sunduin ka pa uwi. Ang mga responsibilidad ng pamilya ay kailangan mong akuin. Salamat, ama. Hindi kita bibiguin. Lufei.
Pumayag ang pamilya ko. Pumayag silang mag-invest sa team. Maari kang maging driver muli. Tutulungan kitang tuparin ang pangarap mo. Kamahalan! Zhao Lei ang batang si Tasha, hindi ko akalain na nakipag-ugnayan sa hari. Pati ang hari, dadalhin siya pa uwi. Pati pinangako pang pundohan ng team niya. Yung mga litrato na sinabi mo dati, kumusta na ba ang paghahanda nila? Kailangan ipadala yan bago siya umuwi. Hindi ko man lang nakita. Yung mga kuha ni Lu Fei. Hindi nga sigurado kung sina Lu Fei sundin ang inutusan niya. At kumuha ng mga malalaswang kuha. Pero ngayon, kailangan ko na lang magbayabang. Princess Tasha, huwag kang mag-alala. Inayos ko na si Lu Fei noon pa. Sinundano ng batang yun siya. Kumain, naglaro, nag-enjoy sila, nakakuha siya ng napakaraming kuha. Sisiguraduhin ko bawat isa na pagkasasapitin ang reputasyon niya. Maghintay ka na lang at makikita mo. Sana ganun nga. Binalaan kita. Kung masisira ang planong ito, talimutan mo ng sponsorship ng team ninyo. Walang problema dito. Ako na bahala. Pumunta ka agad sa racetrack at hanapin si Lu Fei. Kunin mo ang mga litrato niya at ng babaeng yon. Sabihin mo nga ko ang nagsabi. Agad mo silang isuko. Mahari ko siyang ibalik sa team. Aba, maghihintay kami dun sa'yo. Kuya Lei, ang nagsabi kunin ko ito. Bakit parang nagmamadali ka? Ayaw mo na bang bumalik sa team? Sabi ni Lei, naglaro ka raw ng babaeng yon. Matagal na kayo magkasama. Siguradong maraming kuha. Marami raw na nakakatawang litrato. Ibigay mo na. Diretso kami iayos ni Lei bilang pangunahing driver sa team. Sarap ng buhay. Hindi yan kasing halaga sa'yo rito. Mas sulit ang mag-handle ng logistics. Lahat ng kuha ko, puro Tasha. Mga ngiti niya habang nag-e-enjoy. Wala naman, mga interesting na litrato. Malinaw na gawa ni Zhao Lei to. Hindi niyo nakita ang mga litrato. Tapos, nagpapaka-bold siya kay Wang Shu. Sigurado siyang magko-compromise ako. Nakuha niya ang link ng cloud storage. Ipinasa lang niya basta-basta. Para i-claim ang papuri kay Wang Shu. Hindi niya bubuksan para suriin. Pagdating ng oras, ipapadala ko yung mga litrato ni Tasha. Ipapadala ko yung mga travel photos. Makakalusot na kami. Bakit magmamadali? Kinuha ko na ang mga litrato. Nasa camera lahat. Ayos, matagino ka. Ibigay mo na agad. Sa panahon na yon, sino na ba ang napapaprint ng litratong ngayon? Pabalikan ko at iuayos ko. Ipapadala ko sa inyo ang link ng cloud. Huwag mag-alala. Hindi mawawala ang mga kailangan ninyo. Ikaw matalino. May deadline, ipadala mo to ngayong gabi. Huwag maglokohan. So ganun pala. Yung dati niyang pagtanggi, puro palabas yan. Ang tanga ko. Oy, Tasha. Tasha. Lu Fei, tumakbo si Tasha. Anong nangyari kanina sa inyo? Ay nako, sinadya ko yan. Sinasabi ko yan para marinig nila. Naku! Tumakbo siya papuntang silangan. Bakit umiyak, anak? Yubo! Huwag kang umiyak, anak. Papadilim na. Isa kang batang babae. Hindi ka ligtas dito. Halika sa Aiming Martial Arts Hall. Kwento mo ng mahinahon. May nagmamanman pa mula kay Zhao Lei. Kailangan ko munang ayusin ang tungkol sa mga litrato para paniwalain muna sila, para maprotektahan ko siya. Lu Fei, talaga bang ipapadala mo to? Ang mga litrato? Kung mapapansin ni Zhao Lei na may kakaiba. Baka hindi niya mapansin agad. Sanay na si Zhao Lei sa pagiging mayabang. Akala niya hindi ako gagawa ng kalokohan. Kapag nakuha niya ang mga litrato, magpapadala lang siya agad. Ipapadala kay Wang Shu para mag-angkin ng papuri bago pa siya makareact. Ligtas na si Tasha. Ayos, marunong ka. Hintayin mo na ang magandang balita mula kay Zhao Lei. Tasha, hintayin mo ako. Ipapaliwanag ko sa iyo ng malinaw. Kanyang kamahalan. Nasa loob lahat ng mga larawan. Siguradong madudungisan ang pangalan niya. Ang reputasyon ng dalagang iyon. I-post nyo ang mga larawang ito. Bilhin ang hot search at punuin ng mga komento. Palalaganapin ang tsismis tungkol kay Tasha sa buong internet. Putulin ang kanyang pagmamana. Natanggap na.
kanyang kamahalan. Sisiguraduhin naming gagawin ito ng maayos. Hindi ito mga larawan ng iskandalo. Hindi ba't ito lang ang mga litrato niya sa biyahe? Aling party ang gusto nito? Bagong sikat na internet celebrity ba ito? Hayaan mo sila. Gagawin namin ang sinabihan ninyo. Papalakihin lang namin ang hype. May pera ang kliyenteng ito. Sige, bibilhin namin sa iyo ang top trending. Ang saludo ay pinaka-basic na paggalang. Talaga, magpahinga ka muna. Huwag magmadali. Hindi maganda ang pagmamadali. Princess Tasha ako, ang matandang lingkod ninyo, ay nagpapakumbaba. Sino ka? Kanino ka? Pinangako ko na sa kanila na babalik ako sa bansa. Kahit ano pa ang balak ninyo, sasayangin ninyo ang pag-iisip ninyo. Ang matandang lingkod na si Yubo. Siya ang guro ni Sudia, ang kapitan ng mga gwardiya. At siya rin ang naging guro sa armas na iyong ama, ang hari. Noong bata pa ang iyong ama, siya ang nagturo sa kanya ng martial arts. 30 taon na ang nakalipas. Sa kaniya ako sumama nang sumalubong kayo sa ibang bansa. Pagkatapos noon, bumalik din ako sa aking tinubuang bayan. Kilala mo ba ang aking ama? Hindi lang kilala. Nang ipinanganak ka, naghain pa ako ng piging para sa iyong unang buwan. Yung nakasabit sa liig mo, yung maliit na leon na jade pendant. Ako mismo ang humubog at nagukit noon. Na mo nakitang makita sa pamilihan, agad kong nakilala ang pendant na yan. Dali-dali kong kinausap ang iyong ama. Balak kong ipauwi ka sa kanya. Ngunit hindi pumayag ang iyong ama. Sabi niya, mula pagkabata mo, bihira kang nagkakaroon ng pagkakataong lumabas. Ayaw niyang istorbohin ka. Gusto niyang mag-enjoy ka ng todo saya ilang araw. Ang hari. Ang ama mo ay... Munting bata. Hindi kailanman kulang ang pagmamahal ng iyong ama sa iyo. Pero hindi siya palaging malaya sa kanyang desisyon. May isa pa akong ipapaalala sa iyo. Ang iyong tiyuin na si Wang Shu ay matagtagal ng ambisyoso. Taon-taon lumalaki ang kanyang mga ambisyon. Nagnanais ng trono. Dumating siya sa Rongcheng ngayon. Dumating siya para saktan ka. Ang utak sa likod ng lahat ng ito. Lahat pala si Wang Shu. Princess Tasha sa Rongcheng. Check-in photo. Ano nangyari? Ikaw na to, Wang Shu. Sobrang halata ng pakana mo. Hindi mo nakuha. Nalugi ka pa. Hindi sinadyang ipahamak sa akin ni Lu Fei. Ang mga sinabi niya noon ay sinadya para sa mga street racer. Ginagamit niya ang sarili niyang paraan para protektahan ako. Lu Fei. Yubo. Anong nangyari? Anong meron? Parang nabali ang braso ko. Huwag kang mag-alala. Lumabas lang sa pwesto ang buto. Agad kita nga ayusin. Ibabalik ko sa pwesto. Ito bang masakit? Dito. Huwag kang mabahala. Okay. Isin mo ang kirot. Okay. FTLD, ha? Salamat. Yubo, pakiusap. Tumulong ka sa akin. Pwede mo bang sabihin sa racing team na sira na ang kamay ko? Sira na pati ang mga binti ko. Huwag mo na akong ipabalik doon. Hinihiling ko yun. Please. Kung babalik pa ako doon, tiyak na. Aabuso ulit si Zhao Lei sa akin. Si Zhao Lei? Siya ba ang sa local racing team? Ang Zhao Lei na yon? Ano ba talagang nangyari? May problema ba kayo sa isa't isa? Dating driver ako sa team ni Zhao Lei. Sa labas, si Zhao Lei ay nagpapatakbo ng racing team. Pero sa loob, malupit siya at walang awa. Para kontrolin kami, mga driver, At mapilitang sinisira niya ng lihim ang mga sasakyan namin. Pinapalitan niya ng depektibong gulong. Kahit pa nga, ginugulo niya ang makina ng kotse. Kapag may driver na hindi sumusunod sa kanya, walang kalaban-laban. Habang karera, biglang kumapalya ang kotse. Bigla itong mawawalan ng kontrol. Maliit pa lang, pwede kang nasugatan. Pero malala, pwede nitong wakasan agad ang karir mo. Ang aking profesional na karera, ang braso ko, nangyari yun nung huling karera. Biglang, pumalya ang preno. Pinagsasasabihan pa ako ni Zhao Lei sa labas. Sabi niya, hindi raw sa kotse, kundi sa kakulangan ko. Sinabi niya, kung hindi ako papayag, manatili sa team at maging sunod-sunuran niya, siya raw ang magpapabasag sa pangalan ko. Hindi ko na kinaya. Naintindihan ko na. Ang suspension ni Lu Fei noon, hindi ito simpleng pagkakamali.
Ito ay planado ni Zhao Lei. Isang maingat na panlilinlang. Magaling si Lu Fei noon sa resulta. Kaya nagiging banta siya sa kita na nakukuha ni Zhao Lei mula sa manipuladong karera. Dinisenyo ni Zhao Lei na mag-aaksidente ang kotse niya. Tapos siya naman ang inakusahan na sumalpok. At sinuspinde siya. Lu Fei noon ba ay isa ring biktima ng kanyang bitag? Sabi mo ba si Lu Fei? Dati siyang ang aming pinakamagaling na driver ng team. Ang aksidente niya noon, hindi na kailangang pag-isipan. Tiyak na si Zhao Lei ang may kagagawan. Kaya pala si Lu Fei sa mga nagdaang taon, tiniis ang lahat ng sakit at pang-aapi. Kaya pala, kahit kailan, hindi niya binitawan ang pangarap sa karera. Tahimik lang siyang lumalaban. Yubol, hindi na natin maaring hayaang si Zhao Lei ay magpatuloy sa pananakit ng iba. Kailangan nating tulungan lahat ng rider na ginawa niya ng masama para makamit ang hustisya. Sige, sasamahan kita ng matandang ito. Hindi lang ito para kay Lu Fei, kundi para mahinto na rin ang pakana ng Wang Shu mo. Kung gayon, gawin nating panlaban ang plano niya at palabasin ang ahas sa kanyang lungga. Magkukunwari kaming kinidnap si Tasha para hilingin kay Zhao Lei na ibalik ang pwesto ko bilang pangunahing rider bilang kapalit. Habang nalilihis ang atensyon niya, susugurin ng iba ang kanyang lungga at kukuha ng ebidensya. Si Zhao Lei na nagmamadaling magulat kay Wang Shu at kumbinsidong gusto kong bumalik sa team ng sobrang desperado. Siguradong mapapaikot natin siya sa paraang ito. Video. Kinuha sa maliit na bakuran sa tabi ng lawa. Iilang tao lang nakakaalam. Walang problema. Kapag nakuha namin ang ebidensya laban kay Zhao Lei at nabunyag ang totoong mukha niya, hindi malaking panganib yan. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Maghahati tayo ng gawain na yun din. Aje, magpanggap kang mekaniko. Dala mo ang camera. Pumasok ka sa repair bay ng team ni Zhao Lei. Kunan ang malinaw na ebidensya na kinamodify nila ang race cars. Yuan. Hanapin sa loob ng team ang mga driver na napagsamantalahan nila. Ako kukuha ng kanilang medical records ng mga pinsala. Si Yubo ang mamumuno sa kabuuang plano. Kontakin ang Racing Association. Maganda agad na isumite ang mga ebidensya. Dapat ngayong beses mahatulan at mapanagot sila. Tulong! Lu Fei! Si Lu Fei, nagwala siya. Zhao Lei. Nasa akin si Tasha. Gusto niyang magkaroon ng kompromiso laban kay Princess Tasha. Una, ibalik ninyo ako bilang pangunahing driver. Ganito ang kondisyon niya, hindi ayunan. Ay naku. Nakuha na din natin ang video. May tawag. Lumayo ka muna dyan. Kakakuha lang ako ng tawag. Hello, Wang Shu. Anong kailangan? Kung hindi natin makuha ang maduming ebidensya ni Tasha, tapos na ang sponsorship mo. Wang Shu, huwag kang mag-alala. Dinukot na ni Lu Fei ang Tasha. Nakuha na namin siya. Pero may kondisyon si Lu Fei. Gusto niya bumalik sa team bilang pangunahing driver bago ibigay ang ebidensya. Bala kong pumayag. Ipapabalik ko siya sa team. Kaya masisnantyahan natin siya. Pagdating ng oras, lalabas lahat ang kompromiso ni na Lu Fei at Tasha. Lahat nasa amin na. Sige, pwede ko itong ipangako. Pero kailangang madaliin ito. Kunin ninyo agad ang mga ebidensya. Okay. Oy, halika. Sabihin mo kay Lu Fei na tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon niya. Ang mga hinihingi niya o lahat ay papayagan ko. Sabihin mong pumunta siya agad sa akin. Sa opisina tayo, mag-uusap ng detalye. Sige, kuha na. Nasa akin na siya ngayon, hindi siya makakatakas. Pagbalik ko bukas sa team ng formal, doon mo makukuha ang gusto mo. Mas mabuting tuparin mo ang sinabi mo. Kasi kung hindi, baka gawin ko agad. Sabihin sa'yo na bumalik ka na lang mag-ayos ng kotse. Pangulo, tungkol sa mga dilihitimong gawain ni Zhao Lei, pinadala ko na lahat sa'yo. Ha? May ganitong klaseng bagay talaga. Agad tayo magtatag ng isang espesyal na investigasyon. Magbibigay kami ng buong suporta. Kompleto na ang lahat. Akala ni Zhao Lei na hawak niya ang lahat. Hindi niya alam na napasok na niya ang bitag namin. Kapag nandun na ang mga ebidensyang ito, hindi lang namin mapapawi ang iyong pangalan, kundi pati na rin namin maipapatalsik si Wang Shu at si Zhao Lei. Bukas babalik si Lu Fei sa team para pigilan si Zhao Lei. Kinabukasan ng umaga, ilalantad na namin lahat. Para hindi na sila makalipad kahit pa may pakpak. FDLD. Kuya Joe, nandito ka na! Sa isyong ito, inaasahan namin ang tulong mo. Opo, bahala na kayo. Kumpiyansa ako. Bahala ako sa maliit na bagay na ito. Pero kailangan kompleto ang mga ebidensya. Ihanda ninyo yon ng mabuti. Kasi kung hindi ako makakapanagot sa asosasyon. Para makapagpaliwanag sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Inayos ko na lahat ng ito. Hintayin niyo na lang. Manonood kayo ng palabas.
Pagkatapos ng karera, kung totoong nakuha ni Lu Fei ang kampyonato, dadaling ninyo siya dito sa akin. Hindi pa ako naniniwala na hindi ko siya mapapalayas. Kuya Lu Fei! Kakatapos ko lang sa gate ng racetrack, nakita ko sina Zhao Lei at Zhou Kun. Palihim silang nag-uusap. Parang may tinatago. Masama ang reputasyon ni Cho Kun. Madalas siyang tumatanggap ng suhol at pinapaboran ang mga team. Sugod na siguro ang masamang intensyon nila. Inasahan ko na hindi siya titigil ng ganun lang. Hindi siya mapapakampante. Kahit anong kalokohan ang gawin nila, unahin ko munang kuhanin ang karerang ito. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patunayan na inosente ako. Bukas lang ang ating pagkakataon. Sabihan mo ang mga kakampi na huwag matakot. Ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko. Bukas ipaglalaban ko rin ang katarungan para sa inyo. Hero. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Tinsek ko na. 3 taon na ang nakalipas. Pinagkakaloob na ni Cho Kun ang pabor kay Zhao Lei. Ginawa iyon para tabunan ang katotohanan na nasaktan ang isang driver. Kaya sigurado ako, plano nilang siraan ka pagkatapos ng karera. Pagkatapos ng laban, ibabintang kanila. Kung ganyan ang takpo nila, sasagutin natin hanggang dulo. Bukas, pagkatapos ng karera, Tasha, ikaw ang unang lalabas. Gamitin mo ang pagka-princess mo para i-expose sila. Ikaw ay bisita mula sa lana. Sa harap ng madla, hindi ka nila hahawakan. Aje, ire-record mo ang buong laban. Kunan mo lahat ng detalye para hindi sila magtulungan na itakpan ang ginawa nila. Kung gagamit sila ng maruruming taktika, mananalo tayo. Opisyal na nagsimula ang Rongcheng International Racing Invitation. Nagsimula na. Ngayon, On dating alamat na driver na si Lu Fei, Natapos na ang kanyang suspension. Hahamon niya ngayon. ang reigning track king na si Zhang Hao, sino ang manyanayag? Abangan natin. Mga kaibigan na nasa media, mga kasamahan sa mundo ng karera, mayroon akong mahalagang anunsyong gagawin. Hindi ba yon ang princess ng kaharian ng lana? Nawawala daw siya ilang araw na ang nakalipas. Aba, nandito Tama pala siya. na, malaking balita. Kuha kayo ng larawan. Matagal ang kinokontrol ni Zhao Lei ang mga karera. Pinaglalagayang bilib ang mga driver. Lakipagsabwatan at nagbigay suhol sa mga opisyal ng association. Ito ang mga ebidensyang hindi mapapasadya. Bilang bahagi ng kaharian ng lana, bilang Princess Tasha, at para sa dangal ko, inilalatag ko ang mga ebidensya na ito. Kung makatawan ako sa mga biktimang drivers. Hinihiling namin sa Racing Association na magtatag ng isang espesyal na investigasyon. Ibalik ninyo sa karera ang kalinisan nito. Naku! Siyempre, personal na ibinunyag ng prinsesa ang katiwalian. Oh, at may ebidensya pa. Malamang totoong-totoo na yon. Ang racing ay isang paligsahang patas. Hindi dapat may kahit anong katiwalian. Naniniwala ako na hindi mawawala ang hustisya. Suportahan ang investigasyon. Parusahan ng maigpit ang mga bugok na yan. Ito ang teritoryo ko. Ngayon, pugutan ninyo ng daan ng mga tao. Wala ni isa ang dapat makatakas. Kahit ano pang gastos, Ang bagay na ito. kailangang ayusin. Tiyakin ninyong Huwag kayong magpalpak sa akin. Parang tapos na si Zhao Lei. Kita tayo, 1 buwan lang, 3,000 lang. Walang dapat mamatay para sa bagay na to. Tama. Palaging kuripot talaga. Sino bang gagawa nito? Bukod pa rito, Wala rin kami ng tapang eh. Sasabihin nila, sumalakay sa pulis. ayun, tapusin na, umiwas na tayo. Lu Fei, dahil sa iyong dating mga nagawa at sa pagiging espesyal ng insidenteng ito, irerekomenda namin na sumali ka. Sa susunod na linggo, ang Rongcheng International Invitational. Ito ang iyong patunay ng kwalifikasyon. Lu Fei, welcome back. Good luck! salamat sa inyo. Kung wala kayo, baka hindi na ako makabalik kailanman. Ikaw naman ang hindi kailanman sumuko. Lu Fei, karapat dapat matupad ang pangarap mo.
Huwag masyadong magpursige sa training. Ingat sa katawan. Yung sa racetrack, sabi ng maintenance team, tutulungan ka nilang ayusin ang kotse. Faye, pre. Mula to sa tropa namin. Good luck sa karera, bro. Salamat talaga mga pare. President, bakit kayo nandito? Chow Lei Ikaw ay inakusahan ng sinadyang pananakit. at ng commercial fraud at pag-aalok ng suhol. Sama ka sa amin Dito na may sandali. sombrero. Mali yata ang pagkaintindi ninyo. Halika, halika. Jokon, lumapit ka. Pinilit ako ni Zhao Lei. Pinipilit ako, Your Honor. Makipagtulungan ka sa investigasyon. Sige, lakad na tayo. Lana Racing Team. Wow, may sariling royal team na. Ang galing. Congrats sa inyo! Naiwalik na rin. Yung bagay na para talaga sa inyo. Mula ngayon, ang team ng kaharian ang magiging tagapagtanggol ng katarungan sa racing. Princess Tasha Rongcheng check-in at magagandang litrato. Nakita nyo ba? Ang anak ko, mas marunong pa pumukaw ng damdamin ng tao kaysa sa inyo. Alam niya kung paano kunin ang puso ng masa. Nakikipagsabuatan ka kay Zhao Lei. Nagluluto kayo ng patibong laban sa princess. Sinusubukan ninyong agawin ang kapangyarihan. Na yon, ano pang masasabi mo? Your Highness, isang panig lang po ang mga yon tungkol kay Tasha. Walang pruweba. Wala kayong ebidensya na pinasok ako sa plano nila. Ebidensya? Sinugo ko na ang mga tao para mangalap nito. At akala mo ba, ang mga bayad na troll na inupahan mo ay ikaw lang ang kanilang pinagkakakitaan? Ipasok ang tao. Tsaka, Pasensya na po. Negosyo lang ito. Kanyang kamahalan. Handang-handa akong magpatotoo. Lahat ito, kanya. Pinag-utos niya akong salsalahin si Princess Tasha. Ito ang mga ebidensya. Akala mo ba magaling kang magmanipula ng balita? O ba? Ito ang fan club na itinayo ko para kay Princess Tasha. Fan club na itinayo ko para kay Princess Tasha. Ako ang presidente nito. Meron na kaming milyong-milyong tagasunod. Ang mga troll na pinasok mo, huminto na sa pagtutulak sa'yo. Lahat ng masasamang plano mo, kasama ang pagbuo ng iyong mga alagad at mga patunay ng korupsyon at suhol, lahat ng ito ay nasa aming kamay na. Maliwanag at walang pagdududa. Ngayon, dalawang pagpipilian ang inialo ko sa'yo. Una, sa harap ng buong bansa, ipahayag mo ang pag-urong mo sa pag-aangkin ng trono. At maging tunay na tito na nagmamahal at nag-aalaga sa kanyang pamangkin. O kaya, ilalabas ko ang lahat ng ito sa publiko. Wawasakin kita, masisira ang pangalan mo. Ang masamang ginagawa, babalik din sa gumawa. Hindi mo ba naunawaan yan? Uurong ako. Uurong ako sa laban para sa mana. Kuya, pakiusap. Bigyan mo ako ng konting dignidad. Dignidad. Halika, dali ninyo si Wang Shu palabas. Bantayan ng mahigpit. Ama, anong nangyari? Anak, pinipili tayo ng karatig bansa. Hinihingi nila sa'yo na bumalik ka at ipatupad ang nakatagdang kasal. Gagamitin ka nila. Para sa magandang imahe mo ngayon, para sa kanilang tagapagmana, para madagdagan ang kanilang prestihiyo. Ama, ayoko nang magpakasal. Anak, alam ko na ayaw mo. Pero mas malakas ang kalapit na bansa kaysa sa atin. Hindi pa natin pwede magsira ng relasyon sa kanila. Bumalik ka muna. Hahanap tayo ng paraan mamaya. Kailangan mong sumunod. Lu Fei, ayoko pang umalis. Hindi kita iiwan. Sasama ako pabalik sa'yo. Hindi kita pwedeng hayaan maging biktima ng politika. Sasamahan mo pa ba ako maglakad? Naalala mo ba? Dito tinanong kita, iiwan mo ba ang pangarap para sa pag-ibig? Naalala. Pareho pa rin ang sagot ko ngayon. Pero alam ko na, pwede sabay na matupad ang pag-ibig at pangarap. Tasha, simula nung nakita kita sa palengke, simula noon, iba na ang buhay ko. Kapag kasama kita, masaya akong bawat araw. Tasha, gusto kita. Hindi dahil kaya mong tulungan akong makamit ang pangarap, kundi dahil ikaw ay ikaw. Lu Fei, gusto rin kita. Pero ako ay princess ng kaharian ng Lana. Kailangan kong bumalik. Tupdin ko ang aking responsibilidad. Ang ama ko ay tumatanda. Kailangan ako ng kaharian. Ayos ko ang lahat.
Manalig ka sa akin. Alam ko, hindi mo iiwan ang iyong responsibilidad. Gaya ng hindi mo ako iiwanan. Gaya ng hindi mo iiwan ang pagre-race. Kung ayaw mong isama ako, hihintayin kita dito. Kahit gaano katagal, nandito lang ako, maghihintay sa pagbabalik mo. Takot ako na pag naghiwalay tayo, baka hindi na ako makabalik. Hindi mangyayari yon. Kahit kaano katagal, hihintayin kita dito. Habang inaayos mo ang mga bagay ng kaharian ng Lana. Pagkatapos, dadalin pa kita sa ang palengke para kumain ng heritage mahuwa. Magbabahe tayo sa Sancha Lake, sakay sa Ferris wheel at tanawin ng gabi. Lu Fei, gusto kita. Hindi dahil kailangan mo ng investment ko. At hindi rin dahil tinulungan mo akong lumayo sa mga pakana ni Wang Shu. Simple lang, dahil ikaw ang si Lu Fei. Yung taong sa palengke, tumulong sa akin na makalabas sa alanganin. Sa repair room, matiyagang tinuruan mo akong kilalanin ang mga gamit. Sa Ferris wheel, kasama mo ako habang humihiling. Ganun din ako. Tasha, mula nang hawak-hawak mo ang sugar painting, ang mga mata mong kumikislap na parang mga bituin. Mula noon, alam ko na sa buhay ko hindi na kita kayang iwan. Bukas, ang pamahalaan ang mag-host ng isang farewell dinner. Ako si Princess Tasha ng Kaharian ng Lana. Ikaw naman ang investor ng racing team. At maaari ka lang maging kapitan ng Lana Racing Team. Hindi na pwede na tayo gaya ng dati. Hindi pwede hayaan na may madaanan ng media at magdulot ng gulo sa dalawang bansa. Alam ko. Tasha, tandaan ko ang ating mga papel. Pero kahit saan man tayo, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Ang munting leon na ito ang kasama ko buong pagkabata. Ibinibigay ko ito sa'yo. Sana ayo'y magbigay sa'yo ng proteksyon. Isuot mo ito sa mga karera mo mula ngayon. Parang naruroon din ako sa tabi mo. Kagawa ako nito. Nandiyan siya. Nandiyan din ako. Lufei! Ang aga mo naman pumunta. Halika, tulungan ka namin sa ilang gawain. Oy, Faye, para. Anong nangyari, Faye? Hindi ka ba natulog buong gabi? Oy! Ano to? Panghuling regalo para kay Tasha. Rongcheng, may pangarap maghihintay sa kanyang pagbalik. Tulungan mo akong gumawa ng wind-up para rito. At yung mga litrato natin itong mga nakaraang araw, nakuha. Gawing maliit na album. Ilagay mo yan kasama nito. Walang problema. Aasikaso ko to. Ikaw din magpahinga ng maaga. Huwag kang pumunta sa banquet. Mamaya na walang enerhiya. Hindi na, okay na. Pahiram ng suit mo, isang set lang. Mamaya diretso na tayo sa venue ng salusalo. Kahit alin lang. Salamat sa lahat. Ito galing sa Lana Racing Team, munting regalo. Ang team namin at naway magtagal ang pagkakaibigan sa Lana. Princess Tasha, malapit nang matapos ang paglalakbay na ito. Saan sa China ang nag-iwan sa inyo ng pinakamalalim na impresyon? Ang pinakamadadalim sa isip ko ay ang Rongcheng. Dito sa Rongdong New District, nakita ko ang siksikang palengke at magandang tanawin ng lawa. Nakilala ko rin ang marami na mga taong mabubuti. Nakakuha ako ng magagandang alaala. Ang mga alaala na ito ay dala ko sa puso magpakailanman. Princess Tasha, malapit na ang oras. Kailangan na nating pumunta sa airport.
Haring Fei, nagawa na natin. Kung nakita mo ito ng sarili mo, Tasha, ang ating Lana Racing Team na nakaalis ng kampeon ngayong taon, sigurado akong masaya ka rin, di ba? Naalala mo pa ba? Pangako mo sa akin na babalik ka pa. Maligayang pagdating, mahal na bisita sa Rongcheng. Salamat. Hindi na ito ang unang pagkakataon kong bumalik sa Rongcheng. Ito po ang bagong kotse na inyo pong in-order. Ipoproseso namin na ngayon ang mga papeles para sa pagkuha. Lu Fei, bumalik na ako.